Hello mga ka-schoolers, ka-researchers. Yes, hindi kayo naliligaw. Nandito pa rin kayo sa Ana PH. Pero nandito tayo sa series na Ana PH Travels, in particular Ana PH Rides. Yes, at dahil 1 year na ang aming electric bike na si Ziho AE8, re-reviewin natin uli siya. Magkakaroon tayo ng session ngayon na Real Talk with Ziho. So again, happy birthday sa'yo, Ziho. Hindi ka makakaligtas. Re-reviewin ka namin sa 1 taon na ginagamit ka namin. So syempre sa video natin ngayon, meron tayong special guest. Yes, meron tayong special guest. Walang iba kundi si Danan Jim Chody. Hello, Daddy. Daddy. Hello. Okay. Ano yan, Mami? Ayun, dahil 1 year na Ziho sa atin, kailangan natin bigyan ng information yung ating mga kamoto vlogger dyan, lalo na yung ating mga ka-Ziho sa performance at sa kung ano yung masasabi natin sa e-bike natin na si Ziho. Ayan. Okay, para sa una nating tanong, Jim Chody, sa 1 taon na pagsasama ninyo nitong ride body mo na ito, kamusta ang performance niya? Sagutin yan, bigyan ko kayo ng konting info tungkol kay Ziho. Nakuha natin siya noong January 25, 2023. At ngayong taon, 1 year na siya. Tungkol naman sa performance, kung ako tatanungin nyo, isa lang masasabi ko kay Ziho. Super reliable siya, super dependable siya. Super dependable, super reliable? Paano mo nasabi? Reliable siya kasi araw-araw ko siyang gamit. Una, paghatid ko sa mga anak ko, school, sa bahay. Pangalawa, paghatid ko kay Ana PH sa school, mula Poblasyon, Santa Maria hanggang May Kawayan. Pangatlo, personal ko siyang gamit, pang service. At sa trabaho ko rin, sa araw-araw sa loob ng 1 taon, never niya akong binigyan ng problema. Never siya na-flat, never siya nag-malfunction. As in, okay siya. Naman sa pagiging dependable, maasahan mo naman kasi talaga siya. Napaka-user-friendly niya. User-friendly si Ziho. Parang agree ako dyan. Elaborate nga natin yan. User-friendly siya kasi ang dali niya gamitin. Sa pag-start, keycard o kaya application sa cellphone, ready to go ka na. Dahil scooter type nga siya, madali at convenient siyang gamitin. Parang may nabanggit ka dati na si Ziho, kaya niyang sabayan yung personality ng rider? Oo naman. Kasi experience ko dyan, halimbawa ikaw yung rider na racing, bibigyan niya yung gusto mo. Sport mode mo lang yan, masisiyahan ka talaga sa kanya. Pero kung ikaw naman yung tipo na rider na mainin mag-drive, meron tayong eco mode. Parang namamasyal ka lang, takbong pogi. At meron din tayong street mode na tinatawag. Yung ano lang, simple lang, standard na takbo lang. Oh, I see. So kung gusto mong magmatulin, kayang-kaya kanyang sabayan. Kung gusto mong relax lang, takbong pogi lang, okay na okay din. Kayang-kayang ibigay ni Ziho. Oo, kaya ang owner ng Ziho, kailangan may disiplina talaga kasi delikado. Kailangan ka rin, may lisensya, meron kang helmet, mga proper gear. Kasi si Ziho hindi pang karaniwang motor siya, parang kakaiba siya. Electric bike. How about yung maintenance niya? Mahirap bang alagaan si Ziho? Sa maintenance niya, wala namang masyadong maintenance yung electric bike. Yung nakaraan, pumunta ako sa kasa, pina-check ko yung belt kasi medyo lumuwag. Yun lang, pina-adjust ko lang. Tapos ni-request nila na total 7,000 kilometers na. Pinapalitan lang nila yung gear oil kasi meron tong gear oil sa motor niya. Yun lang, wala naman siyang masyadong hassle. Daddy, wait! So dahil naka 1 year ka na ng gamit kay Ziho, anong message mo sa mga existing Ziho owners kagaya mo o kaya dun sa mga aspiring na maging Ziho owner? Anong message mo sa kanila? Sa experience ko kasi sa 1 taon,
napagamit ko kay Siho. Masasabi ko super satisfied ako sa motor na to, sa electric bike na to. Sigurado yung mga nakaka-relate dyan sa pagmumotor, super mag-i-enjoy sila sa motor na to.